Okay, good morning po. Alam niyo po, patuloy nga nating mauunawaan po ah, yung creation. Paano ba lumikha ang Diyos? Palaging sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag sinalita ng Diyos, kung ano yung layunin ng kanyang sinalita, yun yung mangyayari. Di ba? Doon sa physical creation, nung nilikha niya ang langit at ang lupa, sa Genesis, ay nakita natin nagmamanifest yung bawat sinasabi niya. Nagaganap, nabubuo, may nangyayari doon sa kanyang salita. Yun yung nakikita natin. Tapos, doon sa ating pag-aaral na yung old creation, yung paghalikha niya sa bansang Israel, yun ay sa pamamagitan din ng kanyang salita. Nung tinawag niya si Abraham, di ba nagsalita siya kay Abraham? Pumunta ka sa lupang aking ituturo sa iyo, iwan mo yung iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain na ituturo ko sa iyo. Nung tinanggap ni Abraham yung salita o instruction ng Diyos, di ba? Na ang pangako ay gagawin kitang isang malaking bansa, pagpapalain kita. Nung naniwala siya, ay nakita natin sa Bible yung mga buong pangyayari. So ito yung kagandahan nung nababasa mo yung Bible, na sa pamamagitan ng isang tao na pinili niya, na naunawaan niya na itong taong ito ay tatanggapin ang aking salita at maniniwala sa akin. Lahat ng kanyang plano at layunin, nangyayari po yun. Hanggang sa makikita natin, bagaman matagal na panahon, taon ang bumilang, at bagaman si Abraham dahil tao siya na may kahinaan, may time na nagfe-failure din siya, di ba? Yung umiral sa kanila yung ni Sarah, yung carnal knowledge, iniya-apply minsan nila yung way ng isipan na pagkaunawa nila doon sa pangako ng Diyos, di ba? Nung naiinip siguro sila, sabi ng Sarah, siguro matutupad yung pangako ng Diyos na ikaw ay magkakaroon ng anak. Talaga, sipingan mo si Agar. Dahil ang natural or carnal knowledge, alam niyo yung carnal knowledge, yung karunungan panlupa. Ang kanilang mas malakas na nagdikta sa kanila, yun ang kanilang iniisip na baka yun ang way ng Diyos. Pero makikita natin, nagkamali sila. No, di ba? Pinasipingan ni Sarah si Abraham kay Agar, yung kanilang alipin. At nagkaroon naman ng anak, si Ismael. Pero ang sabi ng Diyos, hindi yan. Talagang manggagaling sa inyo. Di ba? So yun yung failure. Na minsan umiiral yung pansariling kaisipan ng tao. Ganyan din tayo hanggang ngayon. Minsan ganyan din tayo. Minsan pinipilit pa nating pairalin yung sarili nating kaunawaan kaysa doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na ito po ay iba sa kaisipang panlupa. Kaso mo, ang tao, kung ano yung mas malakas ng kanyang thinking, yun ang mas parang nagdo-dominate sa kanya. Yun ang nangyari kay Abraham at kay Sarah. Pero nung natutunan nilang tanggapin yung salita, instruction, naganap yun, nagkaanak sila. Sa kabila ng imposible sa karunungan ng tao, sa kalikasan pisikal, na sila yung magkaanak dahil baog si Sarah. Kaya mahirap tanggapin, di ba? Pagka pinaiiral mo yung natural thinking, yung carnal knowledge, hindi magkakaugma
Pero pag nasanay ka na sa pamamaraan ng Diyos, sa pag-iisip ng Diyos, sa salita ng Diyos, kasi yun yung nagki-create eh. Kung ano salitain niya, magaganap yun. Kaya nung natutunang sundin yon ni Abraham at ni Sarah, naganap yon. And then, as time goes on, hanggang sa nagkaanak sila ng una si Isaac, Jacob, from Jacob, yung 12 tribes of Israel, hanggang sa, alam natin ng istorya, through Joseph na masyadong kinainggitan ng kanyang mga kapatid, napunta sa Egypt, di ba? Alam natin ang istorya. At doon na nagpasimula na kung ano-ano mga karanasan na hindi magaganda ang nangyari kay Joseph. Pero dahil may pangako ang Diyos, may sinalita ang Diyos, yung salita ngayon, hindi pwedeng masira yon. Magaganap at magaganap yon. Sa kabila ng minsan, kung titingnan mo yung istorya, parang hindi yata, parang ang pangit ng nangyayari. Mantakin mo naging bilanggo si Joseph, kung ano-ano yung mga naranasan niya. Pero nakita natin, naganap yung buong pangyayari na for almost 400 years na naging alipin ang Hebreo ng Egypt. Pero inilabas pa rin ng Diyos dahil doon sa kanyang sinalita. Na pinaniwalaan ni Abraham at yung salitang yon pilit na pinapaalala sa bawat lahi ni Abraham. At halos nalimutan na nga, pero through Moises, tinawag ng Diyos at para ipinaalala, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Makikita natin doon, yung salita na yon, pinipreserve ng Diyos kung ano yung gusto niyang mag-create. Kaya maintindihan natin na through Moises, ginamit ng Diyos para sa mga Hebreo, na kung ano yung pangako ng Diyos kay Abraham, hindi pwedeng hindi mangyayari yon sa kabila ng kanilang naranasang hindi magaganda. And makikita natin, nung umalis sila sa Egypt, sa pamamagitan ng kapangyarihan, di ba? Ang sabi doon na-form ang nation Israel through temptation, through signs and wonders, sa pamamagitan ng kanyang mga kapangyarihan, kamay na gumawa, paano sila nakalaya. At nung lumabas sila sa Egypt, doon isinilang ang panganay ng Diyos, ang Israel, na dumaan sa dugo, which is yung Passover, na dumaan yung kamatayan para sa lahat ng mga panganay, maging sa mga hayop doon sa Egypt, yung pinakahuling salot. Sa pamamagitan ng dugo, nagpahid sila doon sa hamba ng pinto, dugo ng kordero, ng tupa, para huwag silang mapadamay sa salot ng kamatayan. Nangyari, naingatan sila, and then nagdaan sila sa tubig, Red Sea, na wala nang way, dahil kutsi na sila, ay na yung mga Egyptians ni Pharaoh, mga chariots, para sila ay patayin dahil umiral yung pride kay Pharaoh. Pero makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. So isinilang sila. Kaya na-create through the Word yung plano ng Diyos, na-create yung isinilang yung nation Israel, physical nation, pagkatapos ay physical Israel, di ba? Tapos sila din yung sa pag-aaral natin ang heaven and earth, di ba? Kung inyong matatandaan yung ating mga pinag-aralan, sila yung heaven and earth. Sila yung old creation. Sila yung old nation Israel. So may intindihan natin na through His Word, kung ano yung sabihin niya, salita, nakikreate yun. Kung ang physical earth ay kinreate through His Word,
So kung ano yung plano niya na sa bayan niya, na naisip niya na create through Abraham, pag nagsalita siya, mangyayari yon. Ganon ka powerful yung word. Kung bakit doon sa ating pag-aaral sa John 6:63 is, di ba sabi doon, it is the Spirit that quickeneth. Pag sinabing quickeneth, nagbibigay ng buhay. Buhay yung kanyang salita. Tapos, the flesh profiteth nothing. Hindi talaga makikinabang ang flesh sa spiritual kingdom sa pamamagitan ni Jesus. Hindi na. Kasi ang daladala ng kingdom ni Jesus is spiritual. Unlike doon sa panahon ni Abraham sa Old Covenant, that is physical. Diba? Puro flesh yun, pang physical. Kaya makikita natin kung ano yung pangako ng Diyos na kay Abraham, pagpapalain kita, di ba? Tapos, dadaling kita sa lupain na binubukalan ng pulot at gatas, mayaman yun, maunlad. Nangyari yun. Hindi sila maghihirap, kaya lang may kondisyon kung sila ay susunod. Kaya sabi doon, walang salot, walang kaaway na magtatagumpay sa kanila. That is physical. At talagang nangyari yun. Kapag sila'y sumusunod, pero pag sila'y nag-disobey, nag-violate, curse. Meron yung mga sumpa. Diba? Yun yung sinalita ng Diyos sa kanila sa Old Covenant. Physical talaga yun, manifestation. Kaya karamihan sa mga sinasabi doon sa Old Covenant, puro pang physical yun. Blessing. Ayon sa pangako ng Diyos sa kanila. Pero pagdating sa Panginoong Jesucristo, bakit sinabing flesh profiteth nothing? Kasi hindi na nga sa physical. Sa Old Covenant po yun. Pero sa New Covenant, it is spiritual blessing. Kaya nga maintindihan natin na pinagpala tayo ng Diyos sa lahat ng pagpapalang spiritual. So ito po yung napakaganda dito sa ating paksa. Ngayon, ano yung relate nito? Yung relate nito para maintindihan natin yung new creature, which is nakapokus sa new covenant. Ang new creature is para sa ating espiritu, sa ating inward man, para sa ating taong panloob na dito sa ating pag-aaral, makikita ninyo kung gaano kaganda, kahalaga, at kaselan. Pag sinabing kaselan, maraming hindi ito naiintindihan. Maselan siya dahil pagka lagi kang naka-apply sa physical, mamimiss mo yung totoong revelation ito. Kasi nga, kaya na ang mga first century believers na mga Hudyo, hindi maintindihan si Jesus. Kasi yung mindset nila laging sa Old Covenant system. Malinaw naman po ang sabi ng Bible, kung wala sanang kakulangan, ang una, hindi na sana kinakailangan ng pangalawa o bagong tipan. So may problema, bagaman ang physical is benefits para sa flesh, pero alam niyo yung purpose ng Diyos, ang pinakamataas na blessing na pinangako naman talaga din niya kay Abraham, dalawa. Yung kasing dami ng buhangin sa dagat, sand, physical, panlupa. Ang binhimi magiging gaya ng mga bituin sa langit, that is heavenly, that is spiritual. Pero yun yung pinaka-final, yun yung pinaka-ultimatum na blessing kay Abraham. Yung spiritual blessing. At yun po yung napakaganda na journey ng ating pananampalataya. Kaya lang maselan, kasi nasanay ang marami, una yung mga first century believers, kaya hindi nila maintindihan yung pangangaral ni Jesus. At marami ang tumalikod, diba? Nung sa John chapter 6, after na gumawa siya ng himala, maraming sumunod sa kanya. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, sumusunod kasi kayo sa akin dahil lamang sa pagkaing napapanis at nasisira.
Hindi nila naunawaan yung purpose kung bakit siya gumagawa ng signs and wonders para magtiwala sila kay Jesus na kung ano lahat ng kanyang sabihin at ituro, pakinggan nila. Sapagkat gustong dalhin ni Jesus ang mga Hudyo na makakaranas. Kaya nga primarily isinugo ng Diyos si Jesus para sa mga Hudyo. Why? Kasi sila yung makakaranas ng puot at galit ng Diyos because of their disobedience, yung kanilang violation sa Old Covenant. Sila yung katipan. At ang Old Covenant is merong blessing sa physical at meron ding curse sa physical. Kaya ayaw ng Diyos, gusto ng Diyos na iligtas sila doon sa wrath, doon sa penalty ng Old Covenant. Yung Law of Moses, may penalty yun na nakatalayon sa Deuteronomy at saka sa Leviticus. Kapag kayo'y sumuway, ganito ang mangyayari sa inyo, ganito ang mangyayari sa inyo. Yung wrath of God, mararanasan nila. So primarily, yun ang unang dahilan kung bakit sabi ng John 1:11 and 12, siya naparito sa sariling bayan niya. Ang linaw noon para sa sariling bansang Israel, nation Israel. Pero ang problema, ang kanyang mga kababayan, receive him not. Hindi siya tinanggap, ni-reject siya. Lalo na nung ipinaliwanag niya na yung kanyang agenda is spiritual kingdom. Diba, lagi siyang tinatanong, kailan mo ibabalik ang kaharian dito sa Israel? Ang aking kaharian hindi mapagkikitang naririto o naririyan. Wala sa lugar. Ang aking kaharian ay hindi dito, nasa loob ninyo. Yun ang hindi nila maintindihan. Pagkatapos, gumagawa siya ng mga signs and wonders. Yun nga po, ang purpose niya para manampalataya. Saan? Doon sa pinaka-instruction niya sa spiritual kingdom. Kaso mo, ang problema, yung mindset nila nasa physical. Yun ang problema. Kaya 'di ba, nung sinabi niya na sumunod kayo sa akin, hindi dahil sa pagkain na papanis. Kasi sumusunod sila for the benefits ng kanilang physical. Pinagagaling sila. Pinakakain sila. Aba, isang ka pa pupunta. Yung benefits lang ng physical, importante sa kanila. Pero nung sinabi niya na huwag kayong sumunod sa akin dahil lamang sa pagkain na papanis at nasisira. Sumunod kayo sa akin dahil sa buhay na walang hanggan. Sinunod na niya to, John 6:63. It is the Spirit that quickeneth. Yan ang magbibigay buhay sa inyo. Kaya tahasan niyang sinabi, the flesh profiteth nothing. Mahirap intindihin yan kasi nasanay yung isipan natin na lagi nating inire-relate na ang blessing ay parang sa physical lang. Yun ang problema. Sinabi niya, nothing. Tapos ang sinunod niya, the words that I speak unto you. Ang salita na sinalita ko sa inyo, they are spirit. Makikita na niyo yan, Kaya ganun ka-powerful yung salita ni Jesus. Na nung tinanggap ni Abraham yung salita ng Diyos, nangyayari yun. Na-create yung pangarap ng Diyos na magkaroon ng bansang Israel na siyang magiging heaven and earth as a nation. Diba? Na yun ay kanyang iingatan, ipapakita niya yung kanyang pangako. Pero ano yung purpose nun? Ang purpose nun, dalhin sila sa mas magandang blessing. At yun nga yung New Covenant. Kaya problema dito, sa panahon nila, maintindihan naman natin yung kahinaan ng tao palaging pakinabang sa flesh. Pero sabi niya, the flesh profited nothing. Although, naniniwala po tayo na kapag ang salita ng Diyos ay ating iningatan, minahal, at tinreasure, yung physical, doon na mangyayari yung and all these things shall be added unto you. Kung ano yung layunin ng Diyos. Kung gusto niya na mabuhay ka pa, may purpose pa siya,
Pero ang pinaka-agenda niya is spiritual blessing. Spiritual ministry. Ministry in the Spirit. Ministry in the Spirit. Ang ministeryo ngayon sa Espiritu, kasi yun yung pinaka-importante. Na yung Espiritu natin, which is yung pinaka-sentro yung mind. Ito na yun. Makikita ninyo. Kaya sana habang pinag-aaralan natin, makita nyo yung importante na yung isip ng tao tumatanggap ng salita ng Diyos. Kasi yung creation, yung new creation, doon na po-form sa spirit, sa isipan. Habang tinatanggap mo, gumagawa yan. Kasi from physical creation, nagsasalita lang ang Diyos, let there be light. Diba? Kung ano yung sinabi ng Diyos, nangyayari. Lalo sa tao na kanyang nilikha, ayon sa kanyang wangis. Ang gusto ng Diyos, kung ano yung purpose ng Diyos sa tao, magaganap yon kung tatanggapin mo yung kanyang salita. Kasi doon ang connection. Wala nang ibang connection kung hindi sa kanyang salita lang. Wala nang iba. Nasanay tayo, aminin natin, sa matagal na panahon na turo ng relihiyon, na basta naniniwala ka sa Diyos, nagpapakabait ka, tumutulong ka sa kapwa, malinis ang puso mo, okay na yon. No, hindi pwedeng wala ang salita. Ito yung ngayon yung sana makita nyo ng makita ang kahalagahan. Pag ito pinabayaan, sabi ko nga ay ayaw kong humatol. Pero may danger. Kasi isinilang ang isang tao, nabubuhay ang isang tao sa pamamagitan ng salita. Dito sa topic natin, na new creature, para hindi tayo mahirap makaintindi, mauunawaan natin ang lubusan na yung new creation nagmumula sa espiritu, sa isip. Bakit tayo may isip? Para pag tinanggap mo yung salita. Kaya lang yung isip kasi nakurap. Paano nakurap, Pastor? Naapektuhan ng flesh. Carnal thinking. Pinag-aralan natin last week. So sana maintindihan nyo yung ganda ng salita. Kapag ang Diyos ay nagsalita, nagkakaroon ng creation. So sa ating panahon, ang new creature, dito nagsisimula sa isipan yan. Pamagitan ng salita niya. Kaya nga, maliwanag yung sinasabi ng Ephesians 4:18 having the understanding darkened. Nasaan ba yung understanding? Nasaan yung pangunawa? Mind, nasa isip. Paano nag-darken? Yun ba ay, ang darken kasi sa turo ng relihiyon, yung masama isipan mo, yung marumi ang isip mo sa yung kapwa. No. Ito yon. Being alienated from the light of God. Ano yung alienated? Nahiwalay sa buhay ng Diyos. Asan ang buhay ng Diyos? Sa kanyang salita. Kasi yung instruction ng Diyos kay Adam and Eve, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Dapat hindi nila kinain. At pag-aaralan natin, ang meaning ng pagkain, eating, is believing. Believing. Na mas pinaniwalaan ni Adam and Eve yung knowledge of good and evil, kasi ang temptation nung kaaway ay, hindi, pag tinain nyo yan, magiging marunong din kayong kagaya ng Diyos. Yeah? Makakatulad nyo rin ng Diyos. Hindi yung uto-uto kayo sa Diyos. Parang ganon yung temptation. So, mas pinaniwalaan nila yon, kaya kinain nila. Okay nyo? At yung salita ng Diyos, inignore, binaliwala. Ano ang naging dahilan bakit ang understanding nila ay darkened? Kasi wala nang paniniwala sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa instruction ng Diyos. Kaya their understanding darkened. Ano nangyari? Being alienated
from the light of God. Nahiwalay sa buhay ng Diyos. Ang liwanag nun. Ang buhay ng Diyos, nagbibigay ng buhay ng connection sa tao. From God, sa tao, ang nagbibigay ng buhay, Word, Spirit. Dinisobey nila, binaliwa nila, ignore. Kaya sabi doon, through the ignorance that is in them. Ano yung ignorance? Binaliwala, inignore yung salita ng Diyos. Kaya na-darkened. So, hindi po yan yung sa isip mo sa ibang tao, marami isip mo. Kakamali po tayo. Pinag-uusapan dito is relation ng tao sa Diyos. Amen. Huwag niyo kakalimutan yan. Kasi yung religious system, yun yung mas naging maliwanag na tinatanggap dati ng tao kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Ibig sabihin, wala na. Ipinikit na ang mata ng kanilang spiritual na mata. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan. Inignore nga eh. Liwanag. 2 Corinthians 11:3. Ito yung ipinangangamba at ikinatatakot ni Paul. That's why, ako sabi ko, makukonclude natin na delikado yung tao na sumisimba, sinasabi niyang born again siya, pero walang kagana-gana sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Ang liwanag eh. Ang salita ng Diyos mismo sin ang magpapaliwanag. Mag-i-interpret ano talaga ang totoong may born again at connected sa Diyos. Kasi nga, ang dala ni Jesus is spiritual kingdom. That's why ang laki ng role nung kanyang salita na hindi naintindihan ng mga Hudyo. Kasi nga, ang mindset ng mga Hudyo, andun sa ganung paniniwala, physical. But I fearless by any means. Ito yung aking ipinangangamba, sabi ni Apostol Pablo. Pag sinabing ipinangangamba, nakakatakot yan. Na kapag ang isang tao, sinasabi niyang siya sa Diyos. Pero, anong sabi dyan? Corrupted yung kanilang mind. Ayun na naman. Napakalaki ng role sa isang tao nung kanyang mind. Kaya huwag kayong papayag. Yung sinasabi, baka naman sobra ng puro talino nyo. Puro akala mo ang kaalaman sa salita. Huwag kayong papayag na sabihin, yun daw sobra talino, napapahamak. Mali. Kailangan talaga ang salita ng Diyos ang siyang ating maging kaunawaan. Merong iba na sabi, sobrang talino naman. Mali po. Ang lino kasi nung sinasabi ng Bible. Kasi ang nakurap, yung espiritu. Kaya maintindihan natin, yung si Eva at si Adan ay namatay, yung espiritu. Di ba? Sabi doon sa Genesis, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. In the day, sa oras. Ang turo baga naman, sa physical daw yon, physical death. Dati raw walang kamatayan ng physical. Ang layo na naman. Namatay. Kaya, ang buhay ng tao noon 900, nagkaroon daw ng limit. Doon nila iniugnay yung death na sinasabi ng Diyos na mamamatay kayo. Ang lino nung sabi nung Genesis, na sabi doon sa oras na kanin nyo yan. Ibig sabihin, in the day, right, nung time na yung gawin ang disobedience, mamamatay kayo. So ano, nakurap? Ano ang namatay? Yung espiritu, yung mind. Okay? Pagkailangan natin namin. So ito po yung napakaliwanag, mga kapatid. Ang ganda ng ating pag-aaral. Kaya nga lamang sa iba parang boring. Kasi learning talagang hindi ito yung parang kailangan masaya, matatawanan. Ay kung dumating yung masaya, okay lang. Pero hindi yun lagi yung ating expectation. Ang importante dito, learning. Kasi you shall know, grow in the knowledge of grace. O di kailangan magkaroon ka ng kaalaman kasi yun yung nagbibigay ng buhay. Habang lumiliwanag sa iyo ang salita ng Diyos, nag-grow ka. Makikita mo talaga na
ang kinikreate doon sa loob sa Espiritu. Kaya sabi doon, ang kaharian ng Diyos hindi sa ma-observe mo sa labas. Naririyan, physical. Kung hindi, nasa loob ninyo. Saan? Sa spirit. Saan? Sa isipan. Wala nang iba. Kasi ang nakurap, ang nadarken, yung understanding, yung mind. Okay. Praise God. Kaya sabi dyan, ang tao kasi, ang kalimitan na kasanayan ng maraming reliyon, good works. Ephesians 2:8-9. For by grace, you are saved, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, and that not of yourselves. Di ba noon, hindi ito sa inyong sarili. Kaya doon mo maintindihan na, not by your good works. Ay hanga tayo naman kasi nga, ang good works, self-performance yan eh. For by grace are you saved through faith. Ano yung faith? Ay di yung salita ng Diyos, tatanggapin mo ng isipan. At ang walang ibang paraan, believing ang ating ginagawa. Maniwala. So doon ka naligtas. Not of yourselves. It is the gift of God. Pag sinabing bigay, galing talaga sa Diyos. Ang Diyos nga gumawa eh. Tapos ano sabi nung 9? Not of works. Eh, ang laging hinahanap ng tao, yung may works siya. Makinig kayo magaling. Yung makinig ka ng salita ng Diyos is ang laman hindi masyadong matiyaga dyan. Inaantok nga eh. Kasi parang sa laman boring yan. Kaya lang wala namang ibang paraan. Wala namang ibang paraan kung hindi tanggapin mo at paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Kasi yun yung nagbibigay ng buhay. Quicken it. Kaya yung na-born again, nabuhay. Born again, nabuhay. Paano siya na-born again? Tinanggap lang si Jesus at pagkatapos umiyak at nagsisi ng kanyang kasalanan tapos ligtas na, born again na. Hindi ha. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos through the gospel. 2 Corinthians 4:15, I have begotten you, ipinanganak. Pag yung bigatin, hindi po yun yung mga artista na bigatin. Kaya merong biruan na, uy, born again ka ba? Bigatin ka? In the spirit, yes, bigatin tayo. Sa mata ng Diyos, napakahalaga natin, di ba? Precious stones. Pero sa physical, wala eh. Yung mga anak ng Diyos sa Bible, para mga hamak eh. Hindi masyadong, popular eh. Kasi nga, ang karunungan ng Diyos, kamangmangan sa sanglibutan, ang karunungan ng sanglibutan, vice versa, kamangmangan sa Diyos. So do not expect na kasi ang sanglibutan, kailangan mag-perform ka. In this world, para maging accepted ka, kailangan mahusay ka, may gagawin ka, magaling ka. Ang problema, pagka ikaw ay dumidepende palagi sa performance mo, wala namang masama. Dito yun sa mundong ito. Para ka makapasa, kailangan mag-aral ka, magaling ka, matyaga ka. Para ka matanggap sa trabaho at ma-promote ka, kailangan magaling ka. Pero, hindi kasama doon ang Diyos. Huwag ninyong maiano ang Diyos kasama doon. Sarili mo yung pagsusumikap sa flesh, sa physical. Ang problema, ikaw ang matataas. Kaya nga, minsan umuwi ito sa yayabang ka. Kasi yung good works, kaya sabi doon, lest anyone should boast. Upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kasi good works eh. Accepted yan dito sa earth. Pag magaling ka, may talent ka, mahusay ka, hahangaan ka. Wala namang masama doon eh. In the physical realm. Pero hindi mo yan pwedeng maging batayan para sa connection sa Diyos. Iisa lang ang connection sa Diyos pag tinanggap mo yung kanyang salita. Ikaw ay magiging new creature.
At anong part ng pagkatao mo ang new creature, hindi ang physical. Kasi ang lino naman na sabi, flesh profiteth nothing. Tama? So, pag pumukus ka, maiintindihan mo, masesegregate mo, maseseparate mo. Iba ang physical, iba ang spiritual. Eh, sabi ko nga nung nakaraan, pag ikaw'y talagang born again, makikita mo yung dalawa mong pagkatao at merong dapat alam mo kung paano mo gagamitin yan. Alam mo ang kahalagahan ng dalawang yan. Alam mo na ang physical, temporal, pero yung spirit, eternal. Pero sa isang tao na hindi born again, physical lang siya. Patay pa yung kanyang spirit. Bakit mo maintindihan na patay ang kanyang spirit? Kasi wala pang tinatanggap siya na word of the gospel. Kasi ang talagang anak, I have begotten thee. Isinilang ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kung hindi na napapakinggan yung words of truth na sinasabi sa Ephesians 1, in whom ye also trusted. Pagkatapos yung, dahil din yung pinaniwalaan, after you heard the word of truth. Pasinin niyo yan. After you heard the word of truth, yun yung nagbibigay ng buhay. Ano yung word of truth? The gospel of your salvation. Yung ating pinaksano nakaraan. Yung gospel. Ano yun? Yung kanyang matay, died, buried, inilibing, at pagkabuhay, resurrection. Yan yung word of truth. Yan din ang doctrine of Christ. Kaya ang sarap, dito lang tayo pumokos. Lahat makokonek mo yan. Lahat magiging maliwanag sa iyo yung mga revelation na hindi madaling maunawaan dati natin. Maski ako. Pero pag maging maliwanag sa iyo yung gospel, maiintindihan mo lahat eh. Mawawala ka sa religious system. In whom you also trusted after you heard the word of truth. Ano yung word of truth? The gospel of your salvation. Ano nangyari kapag pagsabi in whom also after ye believe? Kaya dito, huwag kang hahanap ng may kakampi ka. Kasi yung believing is, ang requirement dyan ay ikaw lamang ang maniniwala. Hindi mo hahanapin, naniniwala ka pa, pag hindi ka naniniwala, hindi ako maniniwala. Di. Kailangan yung believing alone. Kahit ikaw nag-iisa. Si Abraham, nung naniwala sa Diyos, nag-iisa siya. Wala naman siyang kasama eh. Iniwan nga niya yung kanyang mga kamag-anak. That is believing. Ano sabi doon? After you believe, ano nangyari? You were sealed with that Holy Spirit of promise. Di ba napakaganda? Na kapag yung gospel naging maliwanag sa iyo, kaya dapat maging pamilyar. Na kaya lamang ikaw maboborn again pag narinig mo yung word of truth. Bakit? Yun yung magbibigay buhay doon sa spirit mo. Kaya importanteng napapakinggan at nauunawaan. Tinatanggap mo. Kasi yun yung magbibigay ng new creature. Kasi word of truth. Balikan ko yung sinabi ko kanina. Sa physical creation, nagsasalita ang Diyos. Let there be light. Diba? Nung kinreate niya yung bawat physical na bagay, heaven and earth, nagsasalita siya. At nagmamanifest yun. Sa spiritual kingdom, sa ating panahon, eto yun. Nagkakaroon ng new creature pag naunawaan natin yung gospel. After you believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So pag maliwanag sa iyo ang gospel at pinanampalatayanan mo, even nagsosolo ka, secured ka, confidence ka, panatag ka. Hindi mo kailangan ng kakampi. Ang kakampi mo rito, Diyos. Tama? Tama po ba? Ang kakampi mo rito, ang Diyos. Pag naghanap ka ng kakampi, palagi,
Wala namang masama kung marami tayo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang may ibig ng lahat ay maligtas. Pero hindi sa dami ang quality o ang parang measurement. Believing alone. Pag naniwala ka sa gospel, doon ka ipinanganak at doon ka tinatakan ng Espiritu Santo. Napakaganda kung marami maniniwala. Amen. Not by your good works. Bakit? Kasi possible magmamayabang ka. Pwede mo pang sabihin napakabuti ng Diyos, pero yabang mo pala naman. Kung religious system, nagiging yabangan Kasi nakapokus sa law. Nakapokus sa law. Kaya sabi dito, acknowledging the divine truth. Kapag tinanggap mo talaga yung katotohanan sang-ayon sa Scripture, may keep us wonder, how can that be? Parang ang hirap. Paano mangyayari yan? Kasi nasa na yung maraming isipan na performance, good works. Lest anyone should boast. Kaya, pag ikaw ay nasa law, ang measurement nakakalibrate sa pamamagitan ng tinatawag na mga ordinances. Kagaya ng water baptism, food restriction. Ano yung food restriction? Huwag kang kakain na ganito, ganyan. Food restrictions, 10 commandments, church membership, at saka yung legislated amount of giving. Masama bang magbigay? Hindi. Pero merong measurement ang good works. Kaya pagka malaki binibigay mo, sikat ka. Yan ang spiritual na spiritual talaga. Bakit? Pag nagbigay, lampas pa sa ikapu, bro. Wala naman sa anong masama doon, bro. Sis. Ang problema, ang natataas, yung kanyang performance. Tama? Tama po ba? Kaya nga, inalis tayo sa law. Kasi physical yon. Pray tayo, pray. Para mapalayas yung masamang espiritu na yan. Naku, pastor. Si brother na lang. Bakit? Kapapasting lang yan. Ako may nagagawa akong kasalanan Wala ako ang measurement is good works. Yun sa Old Covenant. Yes. Kasi yun yung requirements ng Old Covenant. Kaya lang, tinapos ni Jesus yung Old. At tayo ay nasa New Covenant. Mayroon bang contrast? Malaki ang contrast. Tingnan niyo yung Hebrew 9:13. But ito malimit kong pinababasa sa inyo. For if the blood of bulls and of goats, kailan yan? Sa Old Covenant yan, sa Israel yan. And the ashes of a heifer sprinkling the unclean, para lumilinis talaga yan. Kaya lang sinasanctified? Sanctified to the purifying of the flesh. Malinaw po ba yan? Flesh. Kaya yung Old Covenant nakapokus sa flesh. Ano yung dugo ni Jesus? Spiritual. Tingnan ninyo kung ano yung pinipurify. Purge. 14. How much more shall the blood of Christ? Wow, ito na yon. Alam niyo yung Book of Hebrew, comparison between sa Old Covenant system and New Covenant system. Pinagkukumpara para mapili mo ang alin ang mas better. Di ba? Kasi ang problema ng author, kung ba't sinulat yan, yung mga Hebreo, hindi maiwan-iwan yung kanilang matagal ng ginagawa na sistema ng pagsamba at pananampalataya. Di ba? Yun ang problema dyan Kaya ang author, in-inspired ng Holy Spirit, ipakita mo sa kanila para sila ang mag-decide
kung magpapatuloy pa sila sa Old Covenant system, which is flesh, o sa New Covenant. Kaya makikita ninyo yung dugo ng hayop o yung dugo ni Jesus. Ano pipiliin nyo? Kasi hinahamak nila yung dugo ni Jesus. Kaya nga nabuo din doon yung sinasabi na wala nang ibang haing natitira pa. Kung sinasadya nyo pa ang pagkakasala, naka-address yun sa mga Hebreo, mga Hudyo. Why? Kasi hindi nila maiwan-iwan in that time, nakatayo pa yung templo. Nagkakaroon pa rin ng mga sacrificial offering. Di ba? Kaya, hindi nila maiwan-iwan yun. Yung dugo ni Jesus, yung sacrifice ni Jesus, nababaliwala. Kaya sabi doon, sa ganyan, ipinapako ninyo sa inyong ganang sarili, si Kristo, muli ninyong ipinapako. Ano ibig sabihin nun? Parang nabaliwala yung ginawa ni Kristo. At kinakailangan gawin na naman ni Kristo yung kanyang tinapos na. Kaya sabi doon, wala nang haing. Kung sinasadya nyo pa ang pagkakasala, ano yung sinasadya nilang pagkakasala? Nag-o-offering pa sila. Nire-recognize pa nila yung Old Covenant system. Diba? Kung hihimay-himayin mo yung talata, madali naman maunawaan eh. Pero pag babasahin mo at mayroong preacher na gagamitin, kayo mga mananampalataya, sino rito o nagkakasalang sinasadya? Aba, delikado yan, wala nang haing at ikaw naman, lalo kang matatakot. Naku po. Saan ka ba naman nakakita ng pagkakasala na hindi sinasadya? Kalimitan sa pagkakamali, sinasadya ba o hindi? Di wala na kayong haing natitira. Iniya-apply sa marami. Dinadala ng takot yung mga tao. Imbis na yung mga tao maging kumpiyansa sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus, ay dinadala pa sa takot. Magsisi kayo, iiyakan na naman doon, iiyakan na naman. Kaya tuloy, siguro matutuwa ang Diyos, magbibigay ako ng malaki. Diba? So makikita ninyo, yun good works. Kaya doon, sabi doon, ang nililinis sa Old Covenant ng mga dugo ng hayop, yung flesh. Pero yung dugo ni Kristo, ito, who through the eternal Spirit, mapapasin ninyo, through the eternal Spirit. Pag eternal Spirit, hindi nakikita yan. Nasan yung hindi nakikita? Offered Himself without spot to God. Purge. Pag sinabing purge, galing po yung word na purge sa purga. Pag ikaw ay nagpupurga, anong kahulugan nun? May marumi na dapat linisin. Labatiba. Sabi sa Tagalog, labatiba. Kailangan maglabatiba ka. Marumi na tiyan mo. So, yung purge, pinupurga, nililinis. Anong pinurga? Ang dugo ni Jesus. Purge your conscience, son, from dead works to serve the living God. Para makapaglingkod ka talaga sa Diyos ngayon, maliwanag, hindi na nababatay ito sa iyong good works. Kung hindi sa pamamagitan ng pagkaunawa mo sa ano na yun. Bakit na purge your conscience? Makinig kayo magaling. Di ba? Nung nagkasala si Eva at si Adan, nakurap yung mind. Paano nakurap yung mind? Nung dumating ang presence ng Diyos sa halamanan ng Eden, kung babalik tayo sa Genesis, nagtago sila. Bakit sila nagtago? Kasi may nagawa silang sa isip nila, galit ang Diyos. Sinuway natin siya. Natakot sila, nahihiya sila. Nakukonsensya sila. Kaya, nagdarken, namatay yung kanilang isipan. Sa isip nagpasimula po yun eh. Yung kanilang isipan, alam ng isip nila na nakukonsensya, sila ay nagkasala. Yun po yun. Dahil dun sa law, sa knowledge of good and evil na kinain nila. So ano yung kinain? Tinanggap nila, pinaniwalaan nila. Imbis na pinaniwalaan nila yung salita ng Diyos, inignore nila yung salita ng Diyos. Kaya nahiwalay sila sa Diyos. Ngayon, kung malinaw sa iyo
ang ginawa ni Jesus kung ba't siya namatay at nalibing, na nirepresent niya yung sin in the flesh. Na nung dumating yung law, paulit-ulitin natin yan, ay nabuhay yung sin in the flesh sa tao. Sin revived. And I died. Ano yung namatay? Yung espiritu, yung mind. Kasi yung knowledge of good and evil, hindi naman pwedeng masunod ng tao dahil siya ay karnal. Nasa laman na pinalalahanan ng kasalanan. Kaya pinaliwanag ni Apostol Pablo na nung nalaman ko ang mabuti na siyang dapat gawin, hindi ko nagawa. Pero yung masama na hindi ko dapat gawin, ang siya kong nagawa. Kaya tapos sabi niya, hindi na akong gumawa nito, kung hindi yung kasalanang nananahan sa akin, which is in me, which is in my flesh. Ang linaw naman nun, di ba? So, yun yung nirepresent ni Jesus dun sa kanyang flesh. Kaya nagkawasak-wasak. Balikan ulit natin para lalong paliwanag ng paliwanag. Repetition ng repetition para lalong gumaganda ang pagkaunawa. Romans 8:3. For what the law could not do, that it was weak through the flesh. Kasi yung flesh, merong kahinaan. Merong sin in the flesh. Anong solusyong ginawa ng Diyos? Dahil ang tao ay alipin, sold under sins. Romans 7:14. Alipin ang tao ng kasalanan. Kasi sa law, alam natin ang proseso. Masunod mo ang siyam, pero lumaglag ka sa isa, offended in one point, he is guilty of all. Sabi ko nga, naintindihan mo ba yung guilty of all para huwag kang maging mayabang at huwag kang maging palahat. At kung tumingin ka sa iyong kapwa, parang siya lang ang makasalanan at akala mo, ikaw, banal. Yun ang religious system. Diba? Parang yung mga nakahuli doon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya, nagmamalakas sila. Ang ganyan, binabato hanggang mamatay. Ano sabi ni Jesus? Sige, yung walang kasalanan sa inyo, siya ang unang pumulot ng bato at pumukol sa kanya. Ang tao, hanggat may laman, in the natural, hindi siya titigil sa paggawa ng pagkakamali. Kung ang babatayan mo ay ang law, hindi ka titigil sa pagkakamali. Matitigil ka lang sa pagkakamali, pagpatay ka na. Hindi ko naman ibig sabihin, gumawa ka ng kahit anong kasalanan. No, uulitin ko, sa mind pa lang, nagkakasala ka na. Kaya, yung hindi naintindihan ng mga Hudyo, sa kautusan, ipinaliwanag ni Jesus. Hinaightened ni Jesus para lalo nilang maunawaan kung ano yung proseso ng kautusan. Ano sabi ni Jesus? Tumingin ka lamang sa isang babae, vice versa. Babae, tumingin ka lamang, nangangalunya ka na. Sa isip pa lang yun. Okay, sa tao, pag hindi mo ginawa, baka magalit, baka ako'y ipakulong. Walang piyansa yan. Diba? Pag hindi mo ginawa, wala kang ginagawang kasalanan sa kanya. Pero sa batas ng kautusan, sa mata ng Diyos, sa isip mo pa lang, sa espiritu mo pa lang, darkened na, nagkasala ka na. Diba? Ang mapuot, pag napuot ka lamang sa iyong kapatid, pag sinabing napuot, yung gusto mo na siyang patayin, grabe yung ginawa nito sa akin. Dapat dyan patayin, dapat dyan ganito gawin. Napupuot ka, murderer ka na. Hindi mo pa pinapatay, sa mata ng Diyos, mamamatay tao ka na. Kaya yung role ng isip sa espiritu, nakuha nyo ba? Yung mag-isip ka lamang, kapag merong law, laglag lahat. Kaya sabi doon, balikan mo, for what the law could not do, that it was weak through the flesh. Ano solusyon ginawa ng Diyos? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Sa anyo ng makasalanang laman. So nirepresent ni Jesus yung outward man, yung ating physical na pinananahanan ng kasalanan. Anong ginawa doon? Sa body ni Jesus, condemned, sabi diyan, condemned sin in the flesh. Hinatulan yung sin in the flesh, yung sinful flesh ng tao, ng buong sangkatauhan, hinatulan sa, kaya nagkaluray-luray at nagkawasak-wasak yung laman ni Jesus. At yun ay namatay at inilibing. Kaya yung eternal spirit
Yung sinabing eternal, sa spiritual yun. Kaya pag nag-base ka sa carnal thinking, carnal knowledge, hindi maiintindihan. Kaya sabi rito, yung binasa ko kanina na, acknowledging the divine truth may keep us wonder. How can that be? Kung gagamitin mo yung carnal knowledge mo, parang hirap intindihin ito. Pero kung maunawaan mo in the spirit, in the eternal spirit, nung inoffer ni Jesus yung kanyang dugo, pag malinaw na sa iyo to, pagkatapos yung resurrection, ay binuhay na mag-uli tayong kasama ni Kristo. Ephesians 2, verse 5. Kahit ulit-ulitin natin ito mga kapatid, basta malinaw lang, okay na. Kasi napaka-importante ng word of truth. Even when we were dead in sins, noon tayo ay patay sa kasalanan. Ano sabi diyan? Had quickened us. Binuhay tayong kasama ni Kristo. So sa kanyang resurrection, isinama tayo. Quickened us together with Christ. Kaya yung new creature, na kailan nangyari yon? Dito yon sa resurrection. Ikaw ay isinilang na muli. Yung word na, para huwag kayong maguluhan, new creature, born again. Diba? Nangyari yan, nabuhay ka maguli. And had raised us up together. At ibinangong kasama niya. Kasama tayo lagi ni Kristo doon sa kanyang ginawa sa eternal spirit. And made us sit together. Pinaupo na tayo. Made, past tense. Nangyari yan sa spirit. And made us sit together in heavenly places. Pansinin niyo po yan, mga kapatid. In heavenly places. Kaya yung espiritu natin nasa new heaven and new earth. Nakuha niyo ba? Secured na yon. Yung translated us into the kingdom of His dear Son. Inilipat na tayo sa kanyang kaharian. Di ba? Tama yung sinabi dito. Acknowledging the divine truth. Yung talagang katotohanan ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. May keep us wonder, how can that be? Paano nga naman yun? Pero huwag mo nang gagamitin yung carnal knowledge mo. Ang gamitin mo, yung pagtitiwala mo sa ginawa ni Kristo Jesus, yun yung katotohanan. Amen? Not by your good works. Kasi nga, ang perimeter ng mundong ito, kaya inalis na yung kautusan. Yung kautusan kasi, ikaw ang gagawa. Diba? Tama? Yun ang fleshly blessing. Makalaman, physical na blessing. Kaya pag binasa mo yung walang salot na daratal sa inyo, walang peste, walang sakit, nangyayari yun kapag sila talagang ino-observe nila yung law, mga ordinances. Pero dahil mahina din ang kanilang laman, nag-violate sila. Diba? Imbis na sundin nila ang Diyos, nagkaroon pa sila ng idolatry. Tigas ng ulo nila. Kaya yung wrath of God sa kanila. Pero sa atin, spiritual blessing. Ang importante, yung makikita nyo yung kahalagahan ng isipan natin. Ngayon, kapag maliwanag sa iyo ang gospel, maiintindihan mo na yung purge your conscience. Hindi ka na dapat magkaroon ng guilty feelings or konsensya sa kasalanan dahil tinapos na ni Jesus yung kasalanan, yung sin in the flesh, pinako, namatay, at inilibing in the eternal spirit. Kaya kapag tinanggap mo yung words of truth, yung gospel of Christ, the gospel of your salvation, tinanggap mo yon, malinis na isip mo, purge your conscience. Bakit malinis na yung isipan mo? Alam mo, tapos na yung bisa ng kasalanan dahil sa krus, namatay na at inilibing. At maiintindihan mo ngayon na inalis na rin tayo doon sa law. Romans 10:4, Christ is the end of the law. Bakit? Pag mayroong law, ano sabi ng 1 Corinthians 15:56? Pag mayroong law, mananatili tayong sinner. Mananatili tayong nasa kamatayan, patay ang espiritu. The sting of death is sin. Ang kamandag ng kamatayan
ay ang kasalanan na nanahan sa laman. Na nung dumating yung law, nabuhay yon. And the strength of sin is the law. Ang kautusan ay mabuti, pero kinakailangan alisin ito, ordinansang ito sa buhay ng tao. Pinatay at inilibing yung sin in the flesh at inalis yung law para wala nang mag-condemn. Kaya naiintindihan natin na kapag ikaw ay na kay Kristo, there is no more condemnation. Diba? Wala na kayo sa paghatol. So, yung sa isip mo, pag tinanggap mo yon, yung word ng gospel of salvation na ginawa ni, kaya dapat maliwanag tong gospel. Wala nang bisa ang kasalanan. Hindi, sa espiritu mo, ano na yon, secured na. Kung talagang maliwanag sa iyo ang gospel. Kaya kung po sinasabi, mga kapatid, na ang isang talagang mananampalataya na naintindihan ang ebanghelyo, hindi na yan tatalikod, manlalamig, hindi. Pag maliwanag na sa iyo ang gospel, pag talagang ligtas ka na, ay hindi ka na papalik sa kadiliman. Kasi sabi, redeemed us from the power of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son. Ay, paano ka pa mapaghaharian ng kadiliman? Ano ba yung kadiliman doon? Yung ma-konsensya ka na naman. Yung mind mo ay magkaroon na naman ng kadiliman. Paano ba nagkakaroon ng kadiliman? Inignore mo yung salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos, yun yung nagbibigay ng buhay. Kaya kapag tinanggap mo talaga ang salita ng Diyos ng katotohanan patungkol sa ginawa ni Kristo, purge your conscience. Hindi kailan mo man matatanggap na ang iyong espiritu ay muling mamamatay at bababalik na naman sa kadiliman. Di ba napakaganda niyan? Na nung araw, sinasabi natin tayo ay born again, pero pag tayo ay nagkakamali, anong ginagawa natin? Natatakot tayo, galit na naman ng Diyos. Kaya ako'y nagkasakit. Kaya ini-apply natin yung physical eh. Diba? Dito, sa kagandahan ng ebanghelyo, kahit minsan may mangyari sa iyo na ikaw ay nagkasakit, yes, Brother Dado, kaya nagkasakit niya. Diba? Diba? Pag tayo nagkasakit, naku, may kasalanan siguro ako sa Diyos. No! Kung maliwanag na sa iyo ang gospel, hindi mo na i-connect pa ang kasalanan sa buhay mo. Tama? Siguro kaya ka nagkasakit, nagpaulan ka. Totoo. At wala kang vitamins, ano? Pero yung sisisihin mo ang sarili mo at pati ang Diyos nagalit sa iyo, hindi na dapat. Tama po ba? Hello? Tama po ba? Kasi purged na yung conscience mo. Hindi na siya darkened. Dahil hindi mo ini-ignore yung katotohanan ng salita ng Diyos. Blessed po ba tayo? Palakpakan.